Magandang umaga mga kapatid, mga kaibigan. So ako nga pala ay si Pastor Ivan Hilardo Nakua from Shiloh Bible Baptist Church. Meron po akong Bible at babasahin ko po in Acts 16:29 at saka sa 31. Acts 16 verse 29 down to 31. Sabi ng Bible sa verse 29, Then he called for a light and sprang in, and came trembling, and fell down before Paul and Silas. 30. And brought them out, and said, Sirs, what must I do to be saved? And they said, Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thy house. So nakikita natin mga kapatid ang isang Philippian jailer. Kung babasahin natin ang buong verse sa chapter na ito, ay gumawa ang Diyos ng isang milagro na nag-open yung mga pintuan dahil sila po ay nakulong that time. So nung nakita ng Philippian jailer mga kapatid, siya po ay nagtanong kay Paul at Silas. Hindi siya nagtanong para maging safety ang kanyang physical, kundi siya ay nagtanong paano maligtas. Sabi niya dito, and brought them out and said, Sirs, what must I do to be saved? And they said, Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved and thy house. Ang tanong mga kapatid, sa iyong buhay, ikaw ba ay nagtatanong tulad ng isang Philippian jailer, what must I do to be saved? Mga kapatid, ang kaligtasan ay napaka-importante po sa atin, lalo na kung ikaw ay hindi pa siguradong ligtas. Kung ang tanong na ito ay hindi mo kayang sasagutin, kailan mo ito sasagutin? Ang tanong mga kapatid, kung sakali ay kunin ka sa kamatayan physically, ikaw ba ay nakakasigurado ng iyong kaluluwa ay pupunta sa langit? 100%. Ulitin ko, kung hindi mo ito masagot ngayon, kailan pa? Tulad ka ba ng isang Philippian jailer na nagtatanong, what must I do to be saved? Mga kapatid, hindi simbahan ang paraan para maligtas ka. Hindi sa mabuting gawa para maligtas ka. Hindi sa 10 Commandments para maligtas ka. Hindi sa pagpamembro para maligtas ka. Hindi sa pagbibigay para maligtas ka. Hindi. Hindi. Bakit mga kapatid? Kasi sabi ng Bible sa Romans chapter 3, verse 10, wala pong perfect mga kapatid. So ibig sabihin, tayo ay makasalanan sa harap ng Panginoong Diyos. Walang perfecto. So yan po ay rason na ang iyong kaluluwa ay mapapahama doon sa impyerno. Bakit? Dahil sa kasalanan na nagawa mo. Ang kasalanan mo ay hindi mo mabilang dahil sa sobrang dami ng nagawa mong kasalanan. Nagawa mo sa pagtingin, sa pag-iisip, sa pagpanalita, sa gawa at sa puso mga kapatid, mga kaibigan. At alam mo ba mga kapatid, yan ang bayad doon sa impyerno. Kaya nga sabi ng Bible in Romans 6:23, For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Mga kapatid, ikaw ba ay nagkasigurado na sa langit pupunta? Kasi kung hindi pa, 100% sigurado ka na ang iyong kaluluwa ay mapapahamak sa impyerno. 100%. Kasi kung kukunin ka sa kamatayan, mga kapatid, in Hebrews 9:27, and as it is appointed unto men once to die, but after this the judgment. So ang iyong kaluluwa ay harap sa Panginoong Diyos at ang basihan mga kapatid, ang Book of Life, kung nasulat na ba ang iyong pangalan doon sa Book of Life. Kasi kung hindi nasulat ang pangalan mo doon sa Book of Life, ay pupunta ang iyong kaluluwa sa impyerno. So, ang tanong, tulad ka ba ng isang Philippian jailer na nagtatanong, ngayong buhay ka pa, Sirs, what must I do to be saved? Ulitin ko para malinaw po, hindi ang simbahan. Walang simbahan ang makapaligtas sa kaluluwa ng tao.
Ikalawa, hindi po ang mabuting gawa ang makapagligtas. Ang pagbibigay, hindi. Ang pagpamembro, hindi. Ang Ten Commandments, hindi. Wala. Only Jesus Christ can save your soul. Kaya nga sabi ng Bible in John 14:6, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh into the Father but by me. Si Christ ra gyud. John 2:16, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. Mga kapatid, kung gusto mong tanggapin si Christ bilang tagapagligtas ng iyong kaluluwa, ngayon mo tatanggapin si Christ. Kasi hindi mo alam kung ano ang mangyari bukas. Hindi mo alam kung kailan ka kukunin sa physical dust. So kung gusto mo bang tumanggap ni Christ, tanggapin mo siya ngayon. Gagawa tayo ng sinner's prayer, mga kapatid. Ang gagawin mo lang, ikaw ay sumunod sa prayer na to, no? At ikaw ay naka-address sa Panginoong Diyos. Unang-una, aaminin mo na ikaw ay makasalanan. Ikalawa, ikaw ay maniwala sa ginawa ni Christ sa cross. At ikatlo, tatanggapin mo si Christ bilang tagapagligtas sa iyong kaluluwa ngayon. Magka-pray muna tayo. Mga kapatid, kung naunawaan mo ang talata ng Biblia, kung gusto mo na maligtas ka ngayon, kung ikaw ay isang Philippine jailer, tulad ba ang sabihin mo na, what must I do to be saved? Kung gusto mong maligtas, sunod ka lang sa prayer na to, i-address mo sa Panginoong Diyos. Panginoon, patawarin mo ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Panginoong Diyos, inaamin ko na ikaw lamang ang makapagligtas sa aking kaluluwa at wala ng iba. Panginoong Diyos, tatanggapin kita sa aking puso bilang tagapagligtas ng aking kaluluwa. Maraming salamat sa kaligtasan na ibinigay mo sa akin. Maraming salamat ng aking kaluluwa ay hindi na mapapahamak sa dagatang apoy. Sa pangalan ni Kristo Jesus, Amen, mga kapatid. Kung tinanggap mo si Jesus Christ ngayon bilang tagapagligtas sa iyong kaluluwa, isang talata lang na babasahin ko, mga kapatid. In John 1:12, but as many as receive Him, to them give He power to become the sons of God, even though they not believe on His name. So kung tinanggap mo si Christ ngayon, mga kapatid, ang iyong kaluluwa ay hindi na mapapahamak sa impyerno. Yan ang promesa sa Panginoong Diyos sa mga taong sumampalataya sa Kanya. Ganun lang kasimple ang kaligtasan, mga kapatid, dahil ginawa na ni Christ sa cross. Siya na ang gumawa ng paraan. Siya na ang nagpapako sa cross para ang regalo ay tatanggapin na lang. At kung tinanggap mo si Christ bilang tagapagligtas ng iyong kaluluwa, mga kapatid, ikaw ay hindi na mapapahamak sa impyerno. Dahil ang Panginoon Diyos ay hindi sinungaling, hindi tulad natin na pili tayong magsisinungaling. Okay? Pero ang Panginoong Diyos, yan ang assurance niya na once na ikaw ay ligtas, hindi ka na mapapahamak sa impyerno. Kailanman ay hindi ka na mapapahamak sa impyerno. At hindi yun din yan rason dahil ikaw ay anak ng Diyos ay nagpapatuloy ka na ng mga masamang mga bagay. No? Kung ikaw ay anak ng Diyos, hindi ka na gumagawa ng mga masasamang bagay. Pero tayo ay makasalanan pa, magawa pa tayo ng mga kasalanan, pero mayroong consequence. Pero ang kaligtasan hindi na mawala. Okay? So, ang totoong ligtas, mga kapatid, in 2 Corinthians 5:17, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, behold, all things are become new. So, kung ikaw ay ligtas na, no, ang iba nasasabi, pag ligtas na ako, pastor, pwede na ako gumagawa ng mga masama. Mali ang tanong na yan. Ang tanong dapat, totoo bang ligtas yan? Kasi ang totoong ligtas, mga kapatid, mayroon siyang Holy Spirit na mag-guide sa kanya. Mayroon siyang Holy Spirit na tutulong sa kanya. Mayroon siyang Holy Spirit na pag gumawa siya ng mga masamang bagay, mga kalukuhan, ang Holy Spirit ay hindi po masaya. So, ang totoong ligtas, mga kapatid, mga kaibigan, ay nagbubunga talaga yan ng mabuting gawa. So, faith, nag-produce siya ng works. So, kung ikaw ay ligtas na, malamang nagbubunga yan ng mabuting gawa. Okay? So, yan po ay biblical according po sa Biblia na once na ang tao ay ligtas, tiyak makikita mo talaga ang kanyang changes sa kanyang buhay. Pero hindi yan automatic, no? By process ang
by process kasi yan na makita mo sa kanyang buhay. Maraming salamat. Don't forget to follow sa Facebook natin mga kapatid.